Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Magandang umaga sa bawat isa at darako po tayo sa napapanahong mensahe at alam natin na ang mensaheng ito ay nasa Bible na pero binabalik ito ng Panginoon sa ating alaala nung panahon ni Elijah. One of the severe crisis sa Israel ay nangyari at in-acknowledge yan sa James sa New Testament na 3.5 years nagkaroon ng tagtuyot. Pero bago dyan, ay tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa salita mong ito na ihahatid ng iyong lingkod. Pangunahan mo at patubayan ng mensahe mong ito na makarating sa puso't diwa ng bawat isa. At sa mga makakarinig pa, Panginoon, kahit replay o delay ang broadcast sa kanilang pakikinig at panonood. Dalangin namin, Lord, ang anointing mo, the mantle of your anointing cover us and to release everyone from any doubt, any fear, any confusion, or even complaint kung ano man nangyayari. Kahit na kami ay na-extend ang enhance o execute, Lord, na up to May 15. Still, you are on top of every situation. Salamat po, Panginoon. At dalangin namin, marami kang himalang patutunayan sa umagang ito sa pakikinig ng iyong salita. Salamat po, Holy Spirit. Anoint every lips, every heart, every mind, every soul, every spirit to be receptive to your word, to be sensitive to your moving and to your presence. In this we pray in the wonderful name of Jesus with thanksgiving. Amen and amen. Praise God. Ating pong title ay nandiyan na rin, naging sa text, ay God's Miracle in the Midst of Crisis. Our theme is God demonstrates His sovereign power to His people that He is in control in the midst of crisis so that His plan and purpose will be done. I use crisis in the plural form, in the singular when is pag singular po yan, I-I-S, C-R-I-S-I-S. I use it in the plural form dahil hindi lang naman isang crisis natin na medical o pang-health issue, kundi financial, nandiyan na rin. Peace in order, nandiyan na rin. Yung social contacts or ating social fellowship, namimiss natin ang family natin. Buti na lang, may Zoom tayo, may Facebook, so nagkakamustahan, nagkakakitaan tayo. And God draws us, sinabi natin, more precious time to be with our family. That is what we call more quality time with our family. So, salamat sa Panginoon. Makikita natin dito ang kanyang salita, ang kanyang mensahe. Now, let me read to you ang ating outline. In my introduction, chapter 17 of the book of the First Kings is the beginning of Elijah's records of what he did in serving the Lord. Nasa chapter 17 po yan. Wag na po natin babasahin pero mababasa naman natin yan diretso. I gave you the text. Nandoon na ang supposedly reading 17:1 to 9. Medyo mahaba po ang aking outline dahil 3 chapters ang aking babaybayin. So dito po ay ang ginawa ng Panginoon kay Elijah recorded in chapter 17. God sent severe crisis in Israel during the reign of King Ahab of Israel because he provoked God to anger by leading the people of Israel to idolatry and forsake God's covenant. Siya ay hari ng Israel. Yung contemporary niya, kung babasahin natin ng Book of Kings, maging sa Second Kings, ang reference niya, contemporary niya ay si Jehoshaphat. Jehoshaphat was the king of Judah. And King Ahab was the king of Israel or known as Northern Kingdom. Nahati po kasi yung Israel nung panahon na yan. So Elijah came from nowhere. Ibig sabihin, hindi mahaba ang introduction niya, kundi directly, verse 1 ng chapter 17, yun agad ang sinabi roon sa text o reference natin, chapter 17, verse 1. And Elijah, the Tishbite of the inhabitants of Gilead, said to Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand there shall not be dew, walang hamog, nor rain these years except at my word. Sabi po doon, at my word. So, ang Panginoon, inatasan si Elijah na pumunta kay King Ahab, a wicked king. Wala namang recorded na mabuting hari ang Israel. All of those kings of Israel were bad, no? Evil. Pero ang pinakamasahol na evil ay itong si Ahab. Kaya pinadalan siya ng Panginoon ng 3 taon kalahati na crisis because of the king who provoked God to anger, leading the people of Israel to idolatry. At nagtayo siya ng maraming altar, mga imahen, at pahalik-halik pa. Hanggang ngayon, may pahalik-halik pa rin ng mga kababayan natin sa buong mundo. Makikita natin, may ibang niluluhuran, ibang tinatawagan. The same situation that the people turned their back to God at the time na dumating tong crisis. Now,
let me continue on. Ahab was the worst king ever na naging king of Israel dahil sa kanyang provocation that led people to idolatry, the Israelites, and broke the covenant with God. God sent his prophet Elijah for a purpose, that is, to turn the hearts of his people back to him again. Nasusulat po yun sa 18:37. Darating tayo later dyan sa chapter 18. Chapter 17 tells us that God is above every crisis. Yan ang very inspiring. No? Inumpisa ng Panginoon ang chapter 17 in the midst of the crisis. Ang chapter 17 ay nadoon na yung 3 years na mahigit na famine o drought. At yung drought na yan ay nagkaroon ng tagirap, apektado ang nearby countries ng Israel. And chapter 17 tells us that God is above every crisis and He provides for His servant. Okay, take note, I use the word singular, servant, in reference to Elijah. Particular na tao na pinatutungkalan ng Panginoon na binigyan niya ng sustento throughout 3.5 years na hindi nagutom si Elijah dahil sa kanyang relasyon sa Panginoon, dahil sa kanyang service, sa loyalty or zealousness ni Elijah sa Panginoon. And then who is willing to serve his agenda. Then 3 recorded miracles happened to confirm His word to Elijah. 3 miracles ang nangyari dito sa chapter 17. Baybayin natin ito at ito ay makikita natin din sa nangyayari sa atin sa kasalukuyan. God directed Elijah to a place where he will face him at his height of his famine. God will feed Elijah at the height of famine. Chapter 17 nga, verses 2 to 7. Verses 2 to 7. At the height of famine, nag-provide ang Panginoon until yung lugar na pinuntahan ni Elijah ay, yung brook na yon ay natuyuan. Then God sent him to another place. The Lord spoke again to Elijah to leave his place after being locked down. Yun ang the first recorded sa prophet Elijah na he was locked down sa brook of Cherith. Nung natuyuan na yung tubig na yon, wala na siyang mainom, sa bukal, sa batis, tawagin ay lumipas siya ng ibang lugar upon the Lord's direction until the brook dried up, sabi sa verses 8 to 16. Then, ano ginawa ng Panginoon doon sa unang direction niya? Pinakain siya ng Panginoon sa pamamagitan ng raven. That's a miracle. Sa umaga, tinapay at karne. May karne pa siya. Kumbaga sa atin ngayon ay burger. Hamburger, tinapay, tsaka karne. Sa umaga, tsaka sa gabi. Kapag tataka, paano hinatid ang raven yun? Di siyempre sa tuka niya o sa kanyang crawl, yung kanyang mga paa. At kahit takam na takam, naglalaway na siguro yung raven dahil wala rin makain. Yun, nahinatid ang pagkain, door to door. Free delivery. Ngayon, mga tao, puro delivery na lang, door to door. Sawa na sila na puro delivery. Ngayon, ang Panginoon, matapos na ilipat siya sa ibang lugar, sabi niya, lumipat ka roon, sabi sa verses 8 to 16. The next is Serephath, belonging to Sidon, at ang widow naman, sinabi na po noon, lumipat ka doon sa Sidon at pakakainin kita sa pamamagitan ng byuda. Nung nakita niya yung byuda, nag-iipon ng panggatong at sinabi niya, pakainin mo muna ako. So nagkaroon ng deal. At doon, hindi lang pinakain si Elijah, okay? Na hindi, sabi niya, hindi natutuyuan, hindi maubusan siya ng langis at harina na may luluto hanggat sa matapos ang drought. Okay, tinupad yun ng Panginoon. Then, in the same place, third miracle, yung babae na kumupkup sa kanya, pinatuloy siya, doon na kumain. Kaya pala hindi maubusan yung byuda, ay dahil doon nakatuloy si Elijah. Doon nagbo-board si Elijah. You see, there's nothing impossible when you are in the right place. God will provide for you there. Doon siya nag-lockdown sa bahay ng babae. Although umaalis-alis siya, pero may quarantine pass naman siguro si Elijah nung panahon na yun. Pagbalik ni Elijah, nakita niya yung anak ay patay. Wala nang hininga. So magkaroon ng respiratory problem yung anak, yung batang lalaki. Respiratory problem, tulad ng sakit niya yun, hindi makahinga. Walang ventilator noon. Kaya ang ginawa ni Elijah, kinuha niya, inakyat niya sa upper room niya, at doon niya nilapatan ng panalangin. Hinigaan niya, at doon nanalangin siya sa Panginoon. Naibalik yung kaluluwa ng bata. At pagkatapos noon, bumalik. Pinakinggan ng Panginoon dahil may agenda ang Panginoon kay Elijah. Kaya siya pinakinggan. Ayaw niya ma-discourage si Elijah. Yun ang third miracle, the resurrection of the child, yung bata. Naibalik ang buhay ng bata at binigay. At doon, sumampalataya yung babae, hindi naniwala ang babae lang sa tinapay at harina na niluluto, ibig sabihin provision ng Panginoon daily, kundi yung anak ay naibalik sa buhay. You see, it's not only for food, it's not only the daily miracle, so yung sustento ng Panginoon. Ang asahan natin, makikita pa natin, there are
yet better things to come. Tulad ng misay nung last Sunday. Better things to come. May mga higit pa doon ipapakita ng Panginoon. So, binuhay ng Panginoon yung bata at naniwalang babae na you are a man of God. Napunta po tayo sa chapter 18. Itong chapter 18 ay tinatawag kong climax and the peak of Elijah's ministry. Dito na nahayag yung purpose ng Panginoon sa buong Israel at nagkaroon ng mighty revival. Chapter 18. It's the peak, I call it the peak and climax of Elijah's ministry, which is known as the jewel at the Mount of Carmel. No? Alam natin yung story niyan. May mga nag-message na sa inyo tungkol dito niyan. Where Elijah's prayer was heard by God because he said, I have done all these things at your word. Natouch ako doon. No? Yun naman talaga ang pinatunayan at tiniyawan ni Elijah sa salita ng Panginoon. Yun ay makikita sa verse 36 of chapter 18. When we are doing the will of God, when we are performing the word of God, then God will back us up. Susuportan tayo ng Panginoon kasi ang ginagawa natin na ayon sa kanyang salita. Like what we are doing right now, yung kanyang mensahe ay pinapalaganap natin through electronic media. You see, hindi man print media, tamad silang makabasa, through sound or sight, nakikita, nababasa, naririnig, multimedia approach, at yun nga, video stream, live stream, ay nandito tayo. At your word, sabi ng Panginoon. Dahil pinapalaganap niyo ang aking salita, gagawa ako ng himala. Gagawa ako ng mga pagbabago na nais kong gawin sa mundo. At ito na nga na nakikita natin. Ang revival ng salita ng Panginoon. So, chapter 18 tells us about the purpose, the ultimate purpose of God, kung ano nangyari doon sa jewel at Mount Carmel. Pinatipo niya, sinabi niya kay Ahab, tupunin mo ang lahat ng Israel doon sa bundok na yon at lahat sila paratingin mo. At maging ang mga propeta. Yun, di alam ni Ahab, yung 450 na propeta, pinatawag niya doon. At mag-alay ng 2 bulls, isa para doon sa propeta ni Baal, isa para sa kanya na sasabihin niya roon. So, alam natin nangyari, maghapon yon, tanghali, wala pa rin nangyari sa ahin nila hanggang sa yung evening sacrifice begins at 4 o'clock in the afternoon. Kaya nga, yung watch begins, yung gabi. It's not day. Ang araw sa Israel ay hour of prayer. Mali si Salvaraj doon. There's no watch in the daytime, 12 hours of daytime. So, hati yan. So, 6 in the morning to 6 in the evening. Yun ang watch. First watch, second watch, third watch, and then fourth watch. Hour pala hanggang sa third hour, 1 to 3, and then 3 to 6, the fourth hour. Now, 4 o'clock ang last evening sacrifice nila. Umabot ang mga about 4 o'clock, nung hindi na, naghihiwa-hiwa na yung mga prophet ni Baal, yung mga tao niya, wala nangyari. And then, sinabi niya, ako naman, sigawan nyo, mangyari pa, bakit hindi nakikinig, baka nasa pagbabiyahe, nasa journey, ang iyong Diyos-Diyosan, ganyan, si Baal. Minak niya, talagang kinutya niya. Dahil wala naman silbi yung pangalan na yan. Ako na sumakit din ng kalooban ko. GMA nag-pray. Pagkatapos, maganda nga, binabanggit yung 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name shall humble themselves and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Tama po yun. Maganda yun. Pinapalaganap yung 2 Chronicles 7:14. And later, magpipray sa mga iba ng pangalan. Ayoko na banggitin yun. Masaktan pa yung makakarinig dito. May iba pa silang tinatawagan. Ganon din kay Baal. Imbis ng Diyos ang tawagin nilang tunay na si Lord God Almighty, Elohim, Yahweh, El Shaddai, ay ibang pangalan kay Baal at iba pa pang idolatry na binabanggit na pangalan. Anyway, napatunayan ng Panginoon siyang tunay na Diyos nung walang magawang mga propeta niya, nanalangin na si Elijah, doon nagdala ng apoy. Pinabasa pa niya nga yung offering niya, yung susunugin. Ang God, nagpadala ang Panginoon ng apoy. So doon nakakatindig balahibo, na-revive sila. At sinabi ni Elijah, hulihin nyo ang mga propeta na yan, dalhin nyo doon sa brook, huwag nyo pakawalan. At doon pinagpapatay yung propeta ni Jezebel. Mga pinapakain niya yun sa table niya. Kaya doon nagiganti si Queen Jezebel. You see, yun ang purpose ng Panginoon. Ano yung sinabi doon ni Elijah sa prayer niya sa 37? You have turned their hearts back to you again. Kaya yun ang nais ng Panginoon sa pangyayari. In the midst of crisis, God wants to turn His people's heart back to Him again. Take note, yung kinanta natin yung pull. God never pull. Hindi siya nangahatak. God wants. If you draw near to God, He will draw near to you. Drawing, He will draw you. Ilalapit ka ng Panginoon. Hindi, God doesn't want to push you to Him. He doesn't want you to pull. Walang persahan. God will never force you to come, but to draw you to Him by His love voluntarily. Yon, those who are willing.
Draw near to God and He will draw near to you. He will never pull you back. He will never make a push on you. Ayaw ng Panginoon ng persahan. Gusto niya voluntary. Mamaya tatalakayin natin sa last part, yung voluntary ni Elijah. Again, God will never push you, will never pull you. Walang haltakan, walang sapilita, walang tulak. Yung Panginoon is not a pusher. Okay? Hindi siya pusher. He will only just lead you. Kaya sinabi niyo kay Elijah sa last chapter 19, God will whisper, still small voice. He will draw you to a still small voice, to a whispering voice of God softly. If you are sensitive to His voice, if you are sensitive to His Spirit, and not persahan. Kaya doon, talagang pinakita ng Panginoon, din niya pinarsahan. Kaya sila mag-decide. Sabi mo, pili kayo. Sabi niya, kung ano pagpapasyan ninyo, sino tunay na Diyos sa paglilingkuran nyo? Eh nakita si Elijah na buhay, nag-vibe sila. That's the purpose of God for that crisis. Yun na nga, dumating na yung katapusan na yun, God has fulfilled His purpose to His people through Elijah by turning their hearts back to Him. Sa verse 37, God reveals His purpose after the crisis, the agenda of His kingdom. So doon ang agenda ng Panginoon, nagkaroon ng revival. God has His own agenda for allowing COVID-19 pandemic to strike the world with this plague that no human remedies can ever solve and heal this outbreak. Okay? Ulit-ulitin nyo yan para maintindihan ng mga taong nasa panahon ngayon na ang Diyos pang sinisisi. Okay? Bagay ngayon, yung gobyerno, nagugutom kami, sabi mo kay Mayor, isang beses pa lang kami tumatanggap ng rush. Pero mo yun, gutom mo sinasabi. Yan. Kaya tuloy, nagpumakanta kami ni Pastora nung nakikinig kami sa awit. Ang mga tao na walang pera, bibigyan ng Diyos. Sobra-sobra pa. But natatawa kami pero kinikilabutan ako. Nung sabing sobra-sobra pa, praise God. Kantayin natin yon. Ang mga tao na puro reklamo, gagawa tayo ng version din niya. Ang mga tao puro reklamo. Pero tumatalikod naman sa Diyos. Ay tumawag for help, for God's help. Sabi doon, bibigyan ng Diyos. Sobra-sobra pa. Yung mga tao walang pera. Dahil nangyari sa amin kahapon. Hindi ko nababanggatin dahil ayaw pasabi yung isang kapatid natin. Hindi ko sasabihin sa abroad man o dito. Pero pinadala kami ng Palawan. So 2 kahapon ang winidraw ko sa Palawan. Hindi ko na sasabihin yung halaga. Para sabihin, puti pa si Bishop may nagpapadala. Wow, praise God. Nagtitiwala kami sa Panginoon sa provision na yan. Sila nag-offer, nagbigay. No, sabi ko, thank you Lord. Inano ko, talagang nahipo ako. Dahil kumakata kami ng magbibigay ng Panginoon ng sobra-sobra pa eh. Naiintindihan ko, mga businessman natin, walang kinikita, lockdown yung businesses nila. Pero kanina, habang nagpipray, may another message notification. At sabi doon, another Palawan, may nagpadala. Pero hindi ko na sasabihin dahil first time nagpadala na yun. Siguro naka-ani na. Ewan ko. Basta nagpapadala, sabi niya, bigas na lang. Pero yun, notice dito, Palawan. Salamat sa Panginoon. Sobra-sobra pa. When the Lord provides because of His agenda. Lastly, sa chapter 19, last chapter. Chapter 19 tells us how the prophet Elijah's voluntary winding up, that's from my word. Tinawag ko doon, hindi resignation. Kasi masama yung salitang resignation sa lingkod ng Panginoon. I never use resignation. Resignation is counterproductive, is a defeat of God's purpose. Resignation. Okay? Voluntary winding up, tawagin ko doon, of His ministry after fulfilling God's agenda for His people. Tapos rin naman, kay Elijah, maganda pa ang ganong sitwasyon. Pero kay Prophet Jonah, nang isugo siya, tinakasan niya ng Panginoon. So lately, bumalik din siya, sumunod. Nang siya hindi na makatiis ng 3 araw sa bituka ng whale. Binaba siya doon, malapit sa Nineveh, nag-message, may remorse siya, panghinaya. Sabi ko na nga sa iyo, Lord, wala rin mangyayari sa ginagawa ko. Yung mga ganun ba, panghihinayan o panglulumo o parang baliwala na yung ginawa niya o tinervous siya sa Panginoon. Ayun niya. So sinabi niya, take my life. So, he was the second prophet who asked God to take his life. 3 sila ron. Una si Moises, pangalawa si Elijah, pangatlo si Prophet Jonah. Pero kay Jonah ang worse. Kay Moises, in-extend the Lord dahil may purpose pa siya doon. Wala pang 40 years yung kanyang pagsiserve. Kaya, yun, hanggat sa tinubad ang Panginoon. Dahil si Moises, hindi for his sake, but for the sake of his people. Ito naman kay Elijah, ay dahil kay Jezebel. Ito naman kay Prophet Jonah, ay dahil sa panghihinawa. Nanghihinayan siya na, wala naman pala mauwi yung ginawa ko. Ayan, gano'n. So kinuha siya, real time. Yung oras din yon, kinuha si Prophet Jonah. Pero si Elijah, ito,
Ang tinatawag na voluntary winding up ay ito yung tinatawag ko ngayon na Elijah's flattened curve. Yan. Dumating si Elijah sa flattened curve. Yung flat, sa height siya ng jewel of the Mount Carmel. Pagkatapos noon, biglang flat, na plateau siya ngayon. Why? Dahil nga, gagantihan siya. May threat sa kanya si Jezebel. Kung paano niya ginawa, 450, pinagpapatay niya. Pinatay yun ni Elijah, mga prophets ni Baal, na pinapakain ni Jezebel, gagawin din niya doon, isa doon kay Elijah. So, he ran for his life. Sabi dito, he ran for his life. Tumakas siya upang iligtas niya kanyang sarili. Pero, sabi sa 19 verse 3, he ran for his life. Ay namamatay sa hindi manampalataya na kamay. At dito, ay kita rin natin, God questioned Elijah twice why he was there in a wrong place, wrong plan, and a wrong purpose. So itawag ko rito ay the 3 P's of Elijah's mistakes. 3 P's na pagkakamali ni Elijah, he was in the wrong place. That's why God questioned him, why are you here, Elijah? Sa verse 9 at saka sa verse 13. Okay? 2 beses siya tinanong ng Panginoon na umalis siya. Pero nung unang place, kahit nasa wrong place siya, pinakain pa rin siya ng anghel. This time, the third servant of the Lord na nagdala sa kanya, yung raven, una sa chapter 17, sumunod yung widow, now this time, ang anghel naman. At pinakain siya at may lakas pa siya ng 40 days, 40 nights para bumiyahe because of that miracle food. Okay, ngayon, ang mga tao, kahit anong bigay mong dilata, pagkain, nagugutom pa rin, daing ng daing, kasi hindi nalalangin, hindi pinapadami. Kami kumakain din ng sardinas, yung binigay na 12 maliliit na century tuna. Okay yun, tikman namin yung panibagong spicy, yan. Masarap. Pinapalaman namin sa tinapay. Okay, so you never complain to God at palalakasin ka ng Panginoon sa iyong kinakain. Kaya ganoon, pinakain ng anghel. Binake ng anghel. Fresh, oven bake. Bagay, wala namang oven doon. Kaya lang bagong luto ng anghel. Pinakain si Elijah. You see, God will never allow His servant. Kahit mali ka na o nagkakamali ka, may mistakes ka, pagkukulang, still God will provide for you para wag masira ang kanyang salita. Dahil si Elijah, alam niya yung reason, naging emotional si Elijah. And out of his ignorance, sinabi niya, Lord, walang natira. Ako na lang natitira ng prophets mo. Tinago naman ni Obadiah yung 100. Yung 50, tinago niya sa kuweba, sabi sa chapter 17. So makikita natin doon ang plano ng Panginoon. Paano niya binigyan ng kalutasan o sa chapter 18, si Obadiah ay inutusan ni King Ahab hanapin si Elijah. Hanggat siyang nag-arrange ng meeting nila ni Ahab. After the peak season na yon. Okay? So, I mean, peak season ay bago dumating yung jewel, kaya doon sila nagkaroon ng meeting na gawin mo ito na tipunin ng mga Israel. So, hindi pinatay doon si Elijah. Hindi siya magalaw ni Ahab. And Obadiah was servant of God na itago ang prophets. Kaya misconception o out of ignorance of Elijah na hindi niya alam na may tinago ang Panginoon ng mga hindi lumuhod kay Baal. Thousands of them. Kaya mali lang yung emotion. Mali yung pinanggalingan ng emotion ni Elijah. Wrong. Fake news. Tayo, pag nakatagat ng fake news, spread agad natin. Hindi pa natin bine-verify. Nadadala tayo. Na-overwhelm tayo ng fake news. Si Elijah was a victim of fake news. Mali pinarating sa, hindi lang siya natitira. May tinago si Obadiah na 100 na prophets niya kasi may Bible school sila, School of the Prophets na tinatawag. Kala ni Elijah nag-isa lang siya. So, he walks alone, he ran for his life, at namundok siya. Kaya yon, pinubite pa rin ni Lord. Why are you here, Elijah? Twice. At ito na nga yung kanyang tinatawag kong complaint sa Panginoon, although God heard his prayer, na I'm no better than my forefathers. Hindi ako magaling kaysa aking mga ninuno, kaysa kay Solomon, kay David, kay Moises, and other man of God, kay Abraham, Isaac, Jacob. I'm no better than my forefathers. Take my life, Lord. Ang tawag ko roon, nung sinabi niya sa Panginoon na gusto niya nang mag-retire. Ang tawag dito ay early retirement, quote-unquote ko. Early retirement. Although God heard his prayer of Elijah for his early retirement, but still God's purpose for Elijah's successor has to be accomplished. And that was a good deal for the prophet. O sige, pumunta ka roon, ganito, yung hari, pahiram mo ng langis. And then, si Elisha, yun, nung nalaman niya, nakita niya si Elisha, hinulugan niya ng mantle niya, ikaw nang sumunod sa akin. Yeah. Pero, pag makita mo kung mawawala, your prayer of double portion anointing will be done. Yun na yung last na portion ni Elijah sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Una, this is what we learn from this. I mean, this is application and reflection. Lesson to learn from our application and reflection. Number 1, first, we should bear in mind
that God has a purpose in the midst of crisis. Tandaan natin, anumang nangyayari, anumang circumstances of life we are encountering, still God has a purpose and He's above these crises and circumstances. Number 2, He sustains us by His grace so we may overcome all the sufferings we are going through. Okay? All the sufferings we may go through o going through sa kasalukuyan na dinadaanan natin until the crisis have been completed. He provides by His grace. Huwag tayong matatakot. Huwag tayong dumayang. Mga pastor, bagay, wala akong masasabi, humingi ng tulong sa gobyerno, okay lang, no? Pero sasabihin ko sa inyo, binigyan ako ng kaaliwan ng Panginoon kahapon. Nung ko pa naisip yun, yung SAP, hindi tayo nakatanggap ng social amelioration program ng gobyerno, ng DSWD. Wala yan. Kahit hindi tayo ambunan niyang. May CAP si Lord, CAP. Ano yung CAP? Christ's apostrophe S, amelioration program. Kami nakatanggap na kahapon ng 2. Ngayon, pangatlo, CAP ni Lord. Ang lahat ng lingkod ng Panginoon ay may CAP. Christ's amelioration program. Kakatok ang Panginoon sa pintuan ng ating kaban o ng ating palabigasan. May bigas pa kami, siyempre. 10 kilos niya nung nakaraan. Sinako pa. Buti lang, may tricycle. Ang hirap pasanin yan sa talipapa. Sa Pasong Tirat. God will provide for our needs as long as we are in the right place, the right plan, and the right purpose. 3 P's. Learn from the mistakes of Elijah. Pero, sinustain pa rin siya for a purpose. Number 3, God wants all His servants to be faithful in His words. Dito na papasok yung relationship natin sa Panginoon. Kung tapat nga tayo, totoo tayo sa sinasabi, yung pinapangaral natin, yung pinaniniwala natin kanyang salita, ay ating itong pinaninindigan because of our relationship with Him. Don't you know that our crisis will draw us, not to push us, but draw us to the heart of God much deeper and stronger. Much deeper and stronger. To be completely obedient. Completely obedient to His Word. Ang gusto ng Panginoon ay complete obedience sa atin. And you cannot be completely obedient. Ang reasoning ni Elijah sa Panginoon, Lord, I am zealous for you. I'm so zealous for you. Sa ibang salin, I'm loyal to you. I'm serving you all alone. Yung mga translation na yan sa NLT, sa ICB, sa NET, NET, New English Translation. Gaganda ng mga salin yan, puntahan nyo na lang. All out, sabi nga, heart out. Buong puso kong pinaglilingkod sa iyo, Panginoon. Pero ang bayan mo ay tumalikod sa iyo. They have abandoned your covenant. Yun ang hinanakit ni Elijah, kaya mas mabuti pang kunin na siya ng Panginoon. Total, yun ang nangyari. Okay, nagawa na rin niya ang kanyang tungkulin to draw them to the heart of God back again. So that's the lesson we learn from him. So our conclusion, we see God behind all the circumstances, all the crises we are going through. God is beyond. Naroon siya sa likod ng mga ito. Hindi ito problema na para bang wala nang dadaanang liwanag. At the end of the tunnel, there is light. Ba, kinotya ni President Trump. At the end of the tunnel, there is light. Yan din yung sinabi ko kay Sister Rita nung dumadaan sila sa pagsusubok. There is light after the long, long tunnel. Kahit na extended tayo ng May 15, there is light after May 15. There is light at the long tunnel after May 15. There is long, long trail of tunnel, yung haba ng pinagdadaanan ng tunnel na yan. Still, at the end of that day, there is light. There is life after May 15. Amen. Hallelujah. May buhay pa tayo. Masusubay pa natin ito. Sa China nga, 3 months. January, February, March. Ang dinaanan nilang yon. Tayo, mas lalong matagal kay Elijah. Nagsuffer din siya sa sinabi ng kanyang salita. Walang tubig, walang mist, walang hamog na bababa rito sa lupain. He suffered for that 3.5 years of drought. Ganyan talaga tayo. By the word of God, we will go through that. Same, extreme, severe situation. Yet, God is in the midst of this. Hallelujah. Therefore, God can demonstrate His power, His sovereign power to His people, that He's in control in the midst of crisis, as we learn from Elijah, so that His plan and purpose will be done, even though we are in a lockdown in our place. Kahit tayo ay nananatili sa lockdown place natin, still God is above everything. Shall we pray? Lord, salamat po. Nakita namin ang kahalagahan ng kahit kami lockdown,
because of this crisis. Kahit kami ay hindi umaasa sa gobyerno o sa anumang tulong ng iba, still our help comes from you, Lord, because of your agenda, because of your purpose, that you will stretch out your mighty hands and touch and heal and provide for everyone's needs. Spiritually, physically, materially, medically, lahat ng provisions mo ay available sa amin because you are our boss, you are our master. Ikaw may-ari ng aming buhay. Hindi mo kami bibigay sa kapahamakan. You preserve our lives according to your faithfulness, Lord. For as long as you see us faithful up to the end, we endure everything up to the end. You are there, Lord, to help us out. Salamat po. Alam namin, kahit walang mga kinikita, mga kapatiran, walang income, na-bless nga kami, Lord, nung tumawag kagabi si Sister Burley at ipag-pray si inay niya. Bilang beses na itong tumatawag, kadalasan madaling araw, ngayong kagabi. At sabi ni Pastor Leo, Lord, na nakita kung kumakain siya ng kamuting kahoy, gusto magpadala, kaya lang hindi may papadala yung kamuting kahoy. Pero sinabi nila, tinanong ko kung may tatatanggap sila sa gobyerno, you provide for them, Lord. Tray pa ng itlog. At meron pa silang natatanggap pang ibang manok or whatever. Kaya nagpapasalamat kami, Lord, kahit na lockdown ang mga lugar ng mga kapatiran, nagpapadala ka ng anghel. Nag-harvest sila tulad sa Kalabanga, Lord. Tinanim nila. Pag may tinanim, maani. Magpakasipag lang kami, Panginoon, sa paggawa sa iyo ng paglilingkod. Hindi kami kakapusin. Lord, yung mga walang trabaho, may social amelioration sila. Higit pa dyan, yun ay natatapos lamang sa sadaling panahon. But if CAP is available, once they ask from you, Lord, Christ's amelioration program, kakatok at may magte-text sa kanila, may magpapadala sa kanila, Panginoon, ng pagpapala mo mula sa iyong luklukan ng biyaya. And that's comfort for your people in the midst of this crisis. Kaya salamat po, Panginoon, aliwin mo kami na patuloy, nababagbag man kami sa mga taong dumadaing sa kanilang kahinaan at pangangailangan. But help them out, Lord. We intercede for their healing, for their protection from any infection, from any sickness and disease. Salamat, Panginoon. You protect your people much more, those who are faithful to you, whose heart you have drawn back to you, Lord. Lalo silang nakakilala sa iyo sa panahong ito. Lalong lumaganap ang salita mo sa panahong ito, Panginoon, ng crisis. Globally, at hindi lang kami sa Pilipinas, kundi sa all across the seas, sa mga bansang natatawid ng mensahe mong ito through satellite communication by internet o online. Salamat po, Ama, Panginoon Jesus, Mayroong Espiritu, may kagalakan na aming puso na patuloy na maglingkod sa iyo. Thank you for those who are connected with us right now at sa mga makikinig pa later. Salamat po, dumalo yung same anointing sa pakikinig nila with the mantle of your provisions, covering us all through the riches of your grace and glory by Christ Jesus our Lord. With thanksgiving in our hearts, now and forevermore. Amen and amen. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. God bless you. Praise the Lord. Praise God.